Dominant Protector. Credit to the author. 5,451-60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Papalapit ng papalapit ang mga halimaw, at walang ibang nagawa si Terence kundi ang umiwas. Tutal, napakaliit naman ang lugar na ito. Kung hindi sila mag-iingat, posible silang matamba ng mga matitipunong lalaking ito. Mabuti na lang at hindi sila masyadong mabilis, at tanging bibig at buntot lang ang gamit ng mga ito sa pag-atake. Kahit makitid ang espasyo, madali silang naiiwasan ni Terence gamit ang kanyang mga kasanayan sa paggalaw. Pero di nagtagal, hindi na nakahinga ng maluwag si Terence, dahil napagtanto niyang parami ng parami ang mga buwaya na may ulong ahas na nagmamadaling lumapit, parang mga peteng sa malalim na dagat na amoy dugo, daan-daan sila sa maikling panahon. Daan-daang gininto ang core stage spirit beast. Kung ilalabas ang lineup na ito, malamang sapat na ito para magdulot ng maraming problema para sa buong maliit na Jangho noong sinaunang panahon. Kahit sa Sky Class Island, ang ganitong kaliskis ay makikita lamang sa katimugang bahagi ng isla. Imposibleng makita ito kahit saan pa. Siyempre, sa antas ni Terence, hindi siya matatakot sa mga halimaw na ito, pero hindi niya sila kayang gamitin sa martial arts para patayin. Hindi siya makahanap ng epektibong paraan para atakihin sila, at talagang sakit ng ulo iyon. Noong una, 5 lang sila, at kaya rin silang iwasan ni Terence gamit ang kanyang movement technique, pero ngayon ay daan-daan na sila, at napapaligiran na siya sa lahat ng direksyon. Isa pa, unang batch pa lang ito. Marami pang darating, hindi alam ni Terence ang sasabihin. Ano ba itong lugar na ito? Mabuti na lang at kayang magbagong anyo ni Terence bilang isang espirito, at tila walang paraan ang mga halimaw na ito para salakayin ang espirito. Maaari na siyang magpahinga ng mahinahon sa ngayon, ngunit hindi ito isang pangmatagalang plano. Paminsan-minsan, nakakahanap si Terence ng ilang mga pagkakataon at mabilis na sinusubukan ang lahat ng uri ng pag-atake sa kanyang Yuan spirit form. Alam niya ang lahat ng uri ng kasanayan sa martial arts, at palagi itong epektibo pagkatapos subukan ang mga ito ng paisa-isa. Ang resulta ay gaya ng inaasahan niya. Bagamat karamihan sa kanyang mga kasanayan sa martial arts ay walang epekto, nang simulan niyang subukan ang makapangyarihang fire martial arts tulad ng Wild Flame Thousand Explosive Fist, ang mga halimaw na ito na may ulo ng ahas at katawan ng buwaya ay sa wakas ay nagsimulang magdusa. Gayunpaman, kahit na ganoon, ang epekto ay hindi gaanong maganda. Pagkatapos ng ilang pagsubok, ilang nakakalat na halimaw lamang ang napatay niya, na mas mahirap kaysa noong nakaharap niya ang mga ilusyonaryong bulate. Ang kahusayang ito ay mas mababa kaysa sa bilang ng mga halimaw na nagmumula sa lahat ng direksyon. Wala itong kabuluhan. Gayunpaman, nang simulan ni Terence na gamitin ang Chi Pellet Bomb, nagsimulang magbago ang sitwasyon. Sa hindi malamang dahilan, ang mga halimaw na ito na may ulong ahas at katawang buwaya ay labis na natatakot sa mga atakeng purong enerhiya tulad ng Zin Chi Pellet Firebomb. Ito ay halos kapareho ng mga magic bug na nakakaharap ng mga fire-type martial skills. Mamamatay sila kapag nataman. Ang isang Zin Chi Pellet Firebomb ay agad na magiging sanhi ng pagkatumba ng maraming tao. Ang eksena ay talagang kamangha-mangha. Dahil doon, medyo nakahinga ng maluwag si Terence. Bagamat kaya niyang baliwalain ang mga nilalang na may ulong ahas at katawang buwaya sa kanyang anyong espirito, ang lugar na ito ay masyadong kakaiba at hindi mahuhulaan. Sino ang mag-aakala kung may iba pang hindi kilalang panganib? Para sa kaligtasan, mas makabubuting panatilihin ang primordial spirit form hanggat maaari. Ang pagkakaroon ng tunay na Chi Pil Firebomb ay nagbigay sa kanya ng kumpiyansa na manindigan. Kung hindi man lang siya makatayo, manghihina ang kanyang puso. Ginagamit niya ang tunay na Chi Pellet Firebomb para alisin ang mga halimaw na may ulong ahas at katawang buwaya sa malapit, at kasabay nito, ginagamit niya ang kanyang banal na sentido para suriin ang paligid hanggat maaari. Bukod sa pagmamasid sa kapaligiran, gusto rin ni Terence na makita kung sinundan siya ni Wooking at ng iba pa. Kaya niyang harapin ang sitwasyong ito, pero kung si Wooking iyon, malamang ay wala siyang maisip. Tutal, hindi naman lahat ay kayang gumamit ng ganitong uri ng energy attack. Tanging mga alchemist at panday lamang ang makakagawa nito.
Siyempre, may ilang primordial spirit body din na makakagawa nito. Tama nga ang hula ni Terence. Pawis na pawis ang mga noo ni Wooking at Tudor. Dahil sabay silang humakbang sa altar, mapalad silang mateleport sa iisang sinaunang kaliskis ng ahas. Gayunpaman, naharap sila sa parehong sitwasyon habang ang mga halimaw na may ulo ng ahas at katawan ng buwaya ni Terence ay paparating sa kanila mula sa lahat ng direksyon. Maayos pa rin si Terence, kahit hindi siya makahanap ng paraan, kahit papaano ay maprotektahan niya ang sarili, ngunit magkaiba silang dalawa. Napapaligiran sila, at halos tiyak na kamatayan ang kanilang mararanasan. Kung nag-iisa lang si Tudor sa harap ng grupong ito ng mga hindi makatwirang Golden Core Monsters, patay na sana siya ngayon. Mabuti na lang at kasama niya si Wooking, na nasa tugatog ng maagang yugto ng Nascent Soul Realm. Bagamat hindi niya alam kung paano gumamit ng mga purong energy attack tulad ng True Chi, apoy, at bomba, ang kanyang mga Ice-type martial arts techniques ay epektibo laban sa mga halimaw na ito. Dahil sa bentahe ng kanyang level, hindi siya magkakaroon ng problema sa maikling panahon. Ang mga halimaw na buwaya na may ulong ahas ay isa-isang nagyelo at naging mga eskultura ng yelo, at pagkatapos ay nahulog sa walang hanggang kadiliman. Sa kasamaang palad, napakarami nila, at tila walang katapusan ang bilang nila. Kahit na maubos nila ang enerhiya ni Wooking, hindi nila sila mapatay lahat. Sa halip, lalo lamang silang dadami. Kung tungkol naman kay Tudor, na magkatabing nakatayo kay Wooking, wala siyang magawa. Sa kasalukuyan niyang lakas, hindi niya man lang magawang makamo sa KT ng isang halimaw na may ulong ahas at katawang buwaya. Isa lamang siyang pabigat kay Wooking. Hindi maiwasan ni Tudor na makaramdam ng kaunting panghihinayang. Hindi niya pinagsisisihan na sumugod siya ng padalos-dalos para sa hukuman, kundi ang kanyang pagiging masyadong mahina. Wala siyang magagawa kung susundin niya sila. Sa halip, magiging pabigat lamang siya kay Wooking. Talagang nalungkot siya tungkol dito. Ang tanging magagawa na lang niya ngayon ay obserbahan ang paligid at hanapin ang posisyon ni Terence habang abala si Wooking sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Nakakalungkot na kahit ito ay napakahirap para sa kanya na gawin. Tutal, napakadilim dito kaya't tanging ang kanyang banal na pandama lamang ang kanyang maaasahan upang maunawaan ang lahat, at siya ay nasa malaking bilog lamang ng pagtatatag ng pundasyon. Kahit gaano pa kahalaga ang spirit sense sa sinaunang martial world, isa pa rin itong hangganan na hindi maaaring malampasan. Ang spirit sense ng isang peak foundation stage ay may limitadong saklaw, paano niya mahahanap ang posisyon ni Terence sa sitwasyong ito? Mabuti na lang at hindi lang sila ang naghahanap kay Terence, hinahanap din niya sila. Dahil sa lakas ni Terence, mahirap maghanap ng tao sa ganitong lugar, pero kung gusto niyang makahanap ng tao, hindi naman sa wala siyang magagawa. Tutal, hindi naman nagtagal sina Wooking at Tudor rito, at hindi rin sila kalayuan sa isa't isa. Kung hindi dahil sa dilim, halos makikita sila gamit ang mata. Siyempre, dahil din ito sa banal na pandaman ni Terence, na may malawak na saklaw. Kung pareho silang nasa dilim, kailangan nilang umikot habang buhay. Nakaramdam si Terence ng paggalaw sa harap niya sa kanan. Hindi niya makita ang nangyayari, pero isa itong laban. Lumipad siya palayo sa timangan ng walang pag-aalinlangan. 5,452. Tungkol naman sa mga halimaw, umalis sila matapos lumipad pataas si Terence sa anyong espirito, na para bang alam nilang walang silbi ang pag-atake sa isang espirito. Marahil ay hindi nila maramdaman ang isang espirito, o interesado lamang sila sa biktima na nakatayo sa sinaunang kaliskis ng ahas at hindi papansinin kapag umalis na sila sa kaliskis. Sa kabuuan, nang lumipad palayo si Terence, hindi siya sinundan ng mga halimaw, kaya naman nakahinga ng maluwag si Terence. Kahit ano pa ang hula niya, mabuti na lang at wala siyang nagawa. Sa katunayan, hindi makakita sa dilim, ngunit ang distansya sa pagitan nina Terence, Wooking, at Tudor ay hindi naman ganoon kalayo. Ito ay mga 2 hanggang 3 kilometro sa sukat ng karaniwang mundo. Nang makalapit si Terence, malinaw niyang naramdaman ang sitwasyon sa di kalayuan. Sinusubukan ni Wooking na gamitin ang kanyang walang awang Ice Force para isa-isang patumbahin ang mga halimaw, na ikinagulat ni Terence. Epektibo ang galaw na ito, pero mas malakas ang banal na sentido ni Terence kaysa kay Wooking.
Bagamat natamba ang mga halimaw na ito matapos magyelo, automatikong nabasag ang yelo sa kanilang mga katawan matapos bumagsak ng ilang daang metro, at muling lumipad pataas. Sa madaling salita, si Wooking ay gumagawa ng walang kwentang trabaho sa lahat ng oras na ito. Siyempre, inakala niyang papatayin ang mga halimaw pagkatapos nilang magyelo. Gayunpaman, ang mga halimaw na ito ay hindi takot sa lamig. Hindi siya namatay sa lamig. Umiling si Terence. Kung magpapatuloy ito, mamamatay sina Wooking at Tudor sa kalaunan. Walang pangalawang katapusan. Siyempre, sa sandaling ito, pinagpapawisan din ng husto si Wooking. Napagtanto rin niya na may mali, at iyon ay ang pagdami ng mga halimaw. Siyempre, hindi niya alam na may ilang halimaw na nabuhay muli, at inakala lamang niya na lumilipad ang mga ito palayo mula sa malayo. Tudor, kahit na lagi kitang minamaliit, humanga ako na hindi ka natatakot. Kahit na nahaharap siya sa isang malaking sakuna, nanatili pa rin kalmado ang ekspresyon ni Wooking. Natatakot akong nasa mapanganib na sitwasyon ka sa pagkakataong ito. Natatakot ka ba sa kamatayan? Hindi ako takot sa kamatayan, pero medyo nagsisisi ako at nagsisisi sa sarili. Dinala ko kayong lahat sa lugar na ito, pero isang hindi inaasahang sakuna ang dumating. Bumantong hininga si Tudor. Kung hindi siya iniligtas ni Terence, matagal na sana siyang namatay, kaya hindi naman malaking problema ang muling pagkamatay. Gayunpaman, si Terence ang kanyang tagapagligtas. Wala siyang pakialam kung mamatay siya, pero paano si Terence? Paano si Wooking? Hindi hanggal si Tudor. Alam niyang sina Terence at Wooking ay tiyak na mga taong kayang tumayo sa tugatog ng sinaunang mundo ng pakikipaglaban. Kahit na wala silang puso ng banal na bunga ng pandama, malakas pa rin sila. Sayang kung dito siya mamamatay, pero wala nang saysay pang magsalita ngayon. Hindi naman niya sinubukang magpanggap. Kuya Bing, bakit hindi na lang tayo tumalon pababa? Baka mabuhay pa tayo. Maghintay tayo at tingnan natin. Ayaw sumuko ni Wooking. Nag-iisip pa rin siya ng solusyon. Si Kuya Linford. Inilabas ni Tudor ang kanyang banal na pandama upang suriin ang sitwasyon sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa huli, muntik na siyang mapatalon sa tuwa. Dahil sa wakas ay naramdaman niya ang presensya ni Terence sa loob ng saklaw ng kanyang kaawa-awang banal na pandama. Agad siyang napasigaw sa tuwa. Ang sitwasyong ito ay parang isang dayami na naging iligtas buhay. Kung si Wooking lang mag-isa, malapit na siyang mapagod, at hindi na siya makakatulong pa. Boss! Nauna itong napansin ni Wooking kaysa kay Tudor, ngunit kahit na nasa sabik siya, hindi siya kasing optimistiko ni Tudor. Ang mga nilalang na ito na may ulo ng ahas at katawan ng buwaya ay walang katapusan, at kahit si Terence ay hindi kayang hawakan ang mga ito. Sa sandaling ito, halos hindi na niya kayang kumapit. Gamit ang kasalukuyang lakas niya sa tugatog ng maagang nascent soul stage, kung ito ay isang ordinaryong Jindan stage master o spirit beast, madali niyang mapapatay ang marami sa kanila, ngunit wala talaga siyang gaanong paraan para harapin ang mga magaspang na halimaw na ito sa harap niya. Kakaunti pa lang niya napatay ang ilang dosina sa kanila, ngunit ang tunay na chi sa kanyang katawan ay halos naubos na. Ngunit ang sumunod na nangyari ay nagpatira pa sa kanya sa lupa, isang chi pellet firebomb ang sumira sa napakaraming bilang ng mga ito, at mayroong hindi bababa sa 100 sa kanila, doble ito sa dami ng kanyang nakamit pagkatapos ng lahat ng pagsusumikap na iyon. Kinailangan niyang aminin na walang kapantay ang lakas ni Boss Terence. Kung tungkol naman sa mas mahinang si Tudor, mas lalo siyang nagulat. Sa kanyang antas, kay Terence lamang siya yumuko sa sitwasyong ito. Ang isang Foundation Paragon na tulad niya ay madaling makapatay ng 12-dosenang mga halimaw na may ulo ng ahas at katawan ng buwaya, ngunit kayang patayin ni Terence ang 12-dosenang mga ito gamit ang isang simpleng chi firebomb. Napakalaki ng pagkakaiba kaya hindi na kailangang paghambingin pa. Sa tulong ng isang makapangyarihang nilalang tulad ni Terence, mabilis na nalutas ang krisis ng dalawa. Naalis lahat ang mga nakapalibot na halimaw, at sa wakas ay nakahinga na sila ng maluwag. Ayos lang ba kayong dalawa? Bumagsak si Terence sa lupa. Napansin niyang hindi naman sila nasaktan, medyo mahina lang. Ayos lang. Medyo mabigat ang paghinga ni Wooking, na senyales na naubos na niya ang kanyang tunay na chi. Kung tungkol naman kay Tudor, maayos naman ang lahat. Sa wakas ay nagkaroon na siya ng oras para pagmasdan ang paligid.
Ang lugar na ito. Ito kaya ang lugar na nakatala sa libro. Ano? Sabay na natigilan sina Terence at Wooking. Nagkatinginan sila at nag-aalalang nagtanong. Tungkol sa isla ng kataas-taasang ahas, mayroong malabong pagbanggit ng isang napaka-espesyal na fourth dimensional space sa libro, sabi ni Tudor. Isang fourth dimensional space. Nagulat si Terence, mayroon bang nakakaalam nito sa sinaunang martial world? Hindi ako masyadong sigurado sa mga detalye. Malabo ang mga tala. Mukhang may pumasok na at umalis noon, kaya may mga tala pang natitira. Gayunpaman, walang ibang impormasyon na magpapatunay dito, kaya mahirap sabihin kung totoo ito o hindi. Pakiramdam ko lang ay medyo katulad ito ng sitwasyon natin ngayon, pero hindi ako sigurado sa mga detalye. Umiling si Tudor at nagpaliwanag. Kahit medyo malabo ang dating, sa totoo lang ay hindi madali para sa isang taong kasing level ni Tudor na magkaroon ng ganitong kaalaman. Bukod pa rito, sa isang banda, ang lugar na ito ay nagbigay kay Terence ng pakiramdam ng isang four-dimensional na espasyo, at mayroong kakaiba rito sa lahat ng direksyon. Hindi nagtagal, isa na namang bug zone ng mga halimaw ang pumaligid sa kanila. Mabuti na lang at naroon si Terence, kaya 2 o 3 true chi fire pill bomb na lang ang natira. Kailangan lang uminom ng ilang tableta si Wooking para mabilis na mabawi ang kanyang tunay na chi. Boss, ano na ang susunod nating gagawin? Hindi naman siya pwedeng manatili na lang dito at lumaban sa mga halimaw, di ba? Hindi naman problema ang labanan ng isang grupo nila. Tanong ni Wooking, na nakabawi na ng lakas, nang may pamumula sa mukha. Bagamat may kaunting pagdududa sa puso niya, hindi na siya kasing alala ng dati. Para bang nakita si Wooking nang makita niya si Terence at nakita ang kanyang haligi ng suporta. Para bang si Terence ay makapangyarihan sa lahat, at hanggat naroon siya, kaya niyang gawin ang lahat. Siyempre, resulta rin ito ng ilang nakaraang pagsubok. 5,453. Siyempre, hindi problema. Ayos lang basta mahanap kita. Tumanggaw si Terence. Matagal na siyang nag-iisip ng plano. Gusto kong magpatuloy sa paggalugad at tingnan kung ano ang nangyayari dito. Gusto kong makita kung may paraan para makalabas. Totoo yan, pero gusto sanang magsalita ni Wooking pero natigilan siya. Medyo nahihiya siya at napapahiya. Boss, sa lakas namin ni Tudor. Tama iyan, Kuya Linford. Kung aalis ka, ang pananatili nating 2 rito ay parang paghihintay sa ating kamatayan. Dagdag ni Tudor, namumula ang mukha. Ha! Bahagya pang ngumiti si Terence, naisip ko na ang sitwasyong ito. Nakahanap na rin ako ng paraan para mapigilan ang mga halimaw na ito. Matuturuan ko si Wooking ng kasanayang ginamit ko sa pag-atake sa mga halimaw na iyon. Naniniwala ako na sa pamamagitan ng kanyang talento, matututunan niya ito agad. Bahagyang nagulat si Wooking, habang nakatingin kay Terence nang may pagtataka, ngunit ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Tutal, ang mga pamamaraan ng martial arts ay isang sikreto sa sinaunang mundo ng martial arts. Kung hindi sana ginamit ni Janpeng ang dahilan na palihim na itinuro ni Linlin kay Terence ang mga pamamaraan ng martial arts bilang isang opensibong hakbang. Sa kabilang banda, tuturuan siya ni Terence ng isang kahangahangang kasanayan ng walang pag-aalinlangan. Sa sandaling ito, talagang naramdaman ni Wooking na sinunod niya ang tamang amo, lalo na't mayroon pa rin itong medyo kaiyahiyang kasaysayan. Ganito kasi. Sa totoo lang, napakasimple lang ng skill na ito. Siguradong hindi nyo matututunan ang Peel Fire Bomb. Hindi nagatubili si Terence, kung tutuusin, ang Peel Fire ay skill ng alchemist. Ano? Kuya Linford, isa ka bang alchemist? Medyo nagulat si Tudor. Siyempre, hindi nagulat si Wooking. Bagamat bihira ang mga alchemist sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban, makatuwiran naman para kay Terence na maging isang alchemist dahil kaya niyang basta-basta na lang kumuha ng isang tumpok ng mga high-level elixir. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay. Wala siyang oras para magpaliwanag, ito ay isang simpleng true energy compression. Dahil doon, sinabi ni Terence kay Wooking ang pamamaraan ng pag-compress ng energy bomb. Hindi naman talaga ito isang malaking sikreto. Bago pa man ang makalangit na Dao Realm, ang energy bomb ay may walang kapantay na mapanirang kapangyarihan, at masasabing si Terence ay walang talo sa kasanayang ito.
Ginamit ni Terence ang sandatang ito noong nilabanan niya si Mason. Gayunpaman, nagbago ang mga bagay-bagay sa paglipas ng panahon. Ang kasanayang ito ay hindi talaga maituturing na isang napakalakas na galaw sa makalangit na kaharian ng Dao, lalo na sa kaharian ng mga magnate. Medyo nagulat si Wukong nang marinig ito. Hindi niya akalain na ang isang simpleng true energy compression ay magagamit upang atakehin ang mga halimaw na ito. Ito ang kasabihan na ang mga nahihirapan ay hindi alam kung paano ito gagawin, at ang mga nakakaalam kung paano ito gawin ay hindi mahihirapan. Kung hindi dahil sa payo ni Terence, malamang hindi nila naisip ang ganitong paraan sa buong buhay nila. Hindi ito itinago ni Terence kay Tudor nang banggitin niya ito dahil hindi naman kailangan. Ang isa pang tao ay nangangahulugan ng isa pang lakas. Bagamat nasa foundation stage pa lamang si Tudor, maaari niyang maibsan ang ilang pressure ni Wukong. Gaya ng inaasahan, si Wukong ay may malaking talento sa pag-unawa. Hindi nagtagal at lubos niyang naunawaan ang lalim ng tunay na bomba ng enerhiya. Bilang isang henyo sa cultivation ng angkan ng Chu, hindi rin naman hanggal si Tudor. Mas mabagal lang siya ng kaunti kaysa kay Wukong. Nang makitang lumitaw na ang ikatlong bulk zone ng mga halimaw, sadyang pinili ni Terence na huwag umatake, at binigyan ng pagkakataon sina Wukong at Tudor na magsanay. Kapag pinaputok na niya ang Ice-type True Energy Bomb, babagsak ang mga halimaw. Bagamat hindi kayang maglunsad ng grupong pag-atake ni Tudor tulad ni Wukong, binabantayan niya ang mga isdang nakatakas sa lambat. Sa ganitong paraan, silang dalawa ay nasa isang komplementaryong estado, at makakaalis ng mapayapa si Terence. Matapos bigyan ng dalawa ng ilang elixir na makakatulong sa kanila na mabilis na makabawi, naghagis si Terence ng isang True Energy Pillfire Bomb at pinalipad ang ikatlong bulk zone ng mga halimaw. Pagkatapos ay nagpalit siya ng anyo bilang isang primordial spirit at lumutang palayo sa ilalim ng mga humahanga na titig ni Wukong at Tudor. Dilim, walang katapusang dilim ang nasa harap niya. Ilang daang metro lang ang nakalipad ni Terence bago niya makita ang nasa likuran niya. Mabuti na lang at sapat ang lakas ng pandaman ni Terence para hindi siya maligaw. Kung hindi, madali para sa isang ordinaryong tao na umikot sa isang madilim na lugar. Hindi magiging madali ang manatiling tuwid. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming tao ang nakakakita ng ghost wall kapag naglalakad sa gabi. Ang ilan sa mga ito ay hindi naman talaga malamulto na mga labirinto, ngunit inakala niyang naglalakad siya sa isang tuwid na linya samantalang ang totoo ay paikot-ikot lang pala ang kanyang ginagawa. Siyempre, wala naman itong problema para kay Terence. Pagkatapos ng ilang kilometro, biglang huminto si Terence. Dahil natuklasan niya na may mga tunog ng labanan sa hindi kalayuan, na nangangahulugang dapat ay may mga tao roon. Hindi kaya sina Jingze at Oliver ang pumasok kanina. Bakit buhay pa ang dalawang ugok na ito? Medyo nag-alala si Terence, dapat ay matagal na silang napatay ng mga halimaw na ito dahil sa kanilang mahinang lakas sa pakikipaglaban, paano sila nakatagal hanggang ngayon? Maaari kayang may iba pa. Lumipad palapit ang espiritu ni Terence. Gayunpaman, nagulat si Terence sa sumunod na sandali. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ito ay dahil si Oliver ay talagang nakikipaglaban sa mga halimaw. Kaya talagang kontrolin ng lalaking ito ang apoy ng tableta. Bukod pa rito, alam din niya kung paano gumamit ng mga alchemic firebomb. Maaari kayang ang rebelding kapatid na ito ng angkan ng Chu ay isa ring henyo. Pero naisip ito ni Terence, kung kahit si Harry ay nagawang gumawa ng Pillfire Bomb, hindi naman nakakapagtaka na magagawa ito ni Oliver. Kahit walang alam si Jingze at isa lamang pabigat, ayaw ni Oliver na mamatay siya sa ganitong sitwasyon. Tutal, sa walang katapusang kadilimang ito, napakasarap magkaroon ng kakilala bilang kasama. Kung si Oliver na lang ang matitira, nalulungkot siya ng husto. Kahit pagod na siya, nakahanap pa rin siya ng oras para makausap si Jingze, ayaw niyang sumuko ito. Kung walang makakasama sa kanya, baka sumuko na lang siya, dahil masyadong nakakabagot ang takbo ng pakikipaglaban sa mga halimaw. Jingze, ano ba sa tingin mo ang lugar na ito? Bigyan mo pa ako ng isa pang chi returning pill, hindi na ako makakatagal. Paus na sigaw ni Oliver. Ah, sige. Hindi nang ahas na magantala si Jingze. Mabilis siyang kumuha ng energy recovery pill at inilagay ito sa bibig ni Oliver. Kahit na kanya ang mga tabletang ito, wala nang pagkakaiba sa pagitan nila ngayon.
Si Oliver na lang ang tanging pag-asa niya, at kung mamamatay si Oliver, hindi rin siya malayo sa kamatayan. Sok! Tumingin si Terence sa pinangyarihan at malamig na tumawa. Siyempre, wala naman siyang balak tumulong. Hahayaan na lang niyang mabuhay at mamatay ang dalawang lalaking ito. Hindi naman sila mapapatay ni Terence. Hahayaan na lang niya silang magdusa. Sino yan? Nabigla si Oliver at tinamaan ng bunganga ng halimaw. Natisod siya at muntik nang mahulog sa kaliskis ng ahas. Mabuti na lang at mabilis na gumalaw si Jingze at nasalo siya sa oras. Kung hindi, baka namatay na siya agad. 5,454. Terence. Bakit siya lumilipad sa himpapawid? Paano niya nagawa iyon? Tumingin si Jingze kay Terence na lumilipad sa himpapawid na parang nakakita ng multo, ang mukha ay puno ng pagkalito. Malapit na sa kanila si Terence, hindi siya magiging practitioner kung hindi niya ito nararamdaman, pero masyado silang nakatutok sa halimaw para mapansin na may lumilipad palapit. Hehe. Tiningnan ni Terence ang dalawa ng may pangungutya, mukhang nagkakasiyahan kayong dalawa sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Gumawa pa kayo ng sarili ninyong mga grupo ng pag-atake. Hindi naman masama, hindi naman masama. Ituloy nyo na. Hindi ko na kayo iistorbahin. Ikaw. Galit na galit si Jingze, pero wala siyang magawa kay Terence. Galit pa rin si Jingze, ngunit gulat na gulat si Oliver. Paano nangyari ito? Hindi ba't nasa ilalim ng kanyang panangga sa anino si Terence? Bakit hindi lang maayos ang lalaking ito, lumilipad pa sa kalangitan? Ano ba ito? Teka. Hindi ka namatay. Hindi napigil ang magtanong si Oliver. Patay na ako. Isa na akong sinaunang espiritu ngayon pero wala akong balak na maghayganti sa'yo. Kaya, magkita tayo ulit. Ngumisi si Terence at tumalikod para umalis. Natural lang na hindi naniwala si Oliver sa kalokohang ito. Ang tawag sa kalasag na lumalamon ng anino ay lumalamon ng anino, at kaya nitong lumunin ang mga anino. Sa katunayan, ang mga anino, mula sa isang partikular na pananaw, ay bahagi ng primordial spirit ng isang cultivator. Dahil nilamon na ang primordial spirit, paano pa ito mabubuhay? Walang pakialam si Jingze dito. Umikot ang mga mata niya at biglang sumigaw, Kuya Linford, wala akong ibang magawa. Alam mo naman na ako ang mabuting kapatid ni Tudor. Pakiusap, ilayo mo ako. Napilitan ako. Ang lalaking ito ang pumilit sa akin na bumalik para maghayganti. Habang nagsasalita, itinuro ni Jingze si Oliver ng may galit. Sa sobrang galit ni Oliver ay halos himatayan siya. Paano naging ganito kawalang hiya ang taong ito? Ganoon ba? Tanong ni Terence nang may bahagyang ngiti. Oo. Sumusumpa ako. Walang kapantay ang kawalang hiyaan ni Jingze. Bye, anong ibig mong sabihin? Hindi katulad ni Jingze si Oliver, para siyang apoy at tubig kay Tudor, at ganoon din kay Terence. Wala siyang ibang magawa kundi ang patuloy na kalabanan si Terence. Wala naman masyado. Oliver, pinilit mo akong ibalik ka para husgahan si Kuya Tudor. Ayokong tulungan ang salarin, pero hindi kita matatalo. Lahat ng ito ay dahil sa swerte ni Kuya Linford, masakit na sabi ni Jingze. Maswerte ka at nakaligtas ka sa isang malaking sakuna. Pasensya na, pero hindi pa rin kita maaalis. Medyo nahihiya na sabi ni Terence. Iniisip niya ang pagtatayo ng isang kumpanya ng pelikula sa sinaunang mundo ng martial arts. Tiyak na kwalipikado ang Jingze na ito para maging pangunahing tauhan. Bakit? Natigilan si Jingze. Sa tingin mo ba, kung talagang may kakayahan ako, hindi ko sana isinama si Tudor at ang iba pa? May nakikita ka bang iba sa tabi ko? Nagkibit balikat si Terence, dismayado. Ito. Biglang napagtanto ni Jingze na tila totoo ang totoo. Ibig bang sabihin nito ay wala siyang pakiusap sa kanya? Anong malas, hindi lang niya hindi nakamit ang kanyang layunin, nasaktan pa niya si Oliver. Kay malas na taon. Sa naisip nito, agad na ibinaling ni Jingze ang kanyang baril at sinabi kay Oliver, Oliver bro, huwag mong intindihin ng mali, sinusubukan ko lang ang paraan ng paglipad ni Terence, at kung ginawa ko, matututunan mo rin ito, di ba? Nasa panig natin talaga ako. Sige. Hindi alam ni Oliver kung tatawa o iiyak. Gayunpaman, siya at si Jingze ay pansamantalang magkatambal lamang kaya wala silang malalim na relasyon.
Kung hindi dahil sa katotohanang kailangan nilang lumaban para sa puso ng espiritual na prutas, hindi sana sila napunta sa ganitong estado. Kahit gusto niya talagang palayasin si Jingze, magagamit pa rin niya ang lalaking ito pansamantala, kaya ayaw niyang masira ang kanilang relasyon, kaya nagpatuloy siya, naiintindihan ko. Hayaan na natin si Terence. Kaya niyang gawin ang anumang gusto niya. Subukan mong tingnan kung kaya mong i-compress ang chi sa iyong katawan at ilabas ito para sa isang atake, tulad ng kung paano ko ito i-compress gamit ang aking apoy. Hindi maiwasan ni Terence ang magulat. Hindi niya inaasahan na si Oliver ay magiging isang henyo. Nakaisip siya ng paraan para masira ito sa maikling panahon, at nahikayat pa niya si Jingze na gayahin ito. Hindi ito kapareho ng pangalan ng energy bomb o peel fire bomb ni Terence dahil walang bomba rito, pero parang peel fire compression ito. Mabilis na tumango si Jingze at sinubukan, at ayaw naman ni Terence na sayangin ang oras sa dalawang ugok na ito. Para kay Terence, kahit na magkasamang lumaban sina Jingze at Oliver sa mga halimaw, hindi pa rin nila matatakasan ang matinding pagod. Tutal, napakababa ng lakas ng 2 taong ito, at hindi sila kapantay ni Wukong. At kahit na matutong gumamit ng true energy bomb si Jingze, ang mahinang ito, ay isa lamang siyang katulong. Tutal, naroon ang sarili niyang lakas. Tumalikod siya at nagpatuloy sa paglipad, muling pumasok sa walang katapusang kadiliman. Hindi niya alam kung ano ang nasa unahan, o kung may labasan. Kahit na matagpuan niya ang labasan, hindi pa rin siya makaisip ng magandang paraan para mailabas sina Wukong at Tudor. Kaya niyang lumipad, pero hindi kaya ng dalawang ito ang unang pagkakataon na nakaramdam si Terence ng ganoong kalayuan. Sa maladyos na espasyong ito, kahit ang mga higanting antas na masters ng mga yugto ng pagbubukas at paghahati ng bundok ay walang magagawa. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal lumilipad, pero narinig niya ulit ang mga tunog ng labanan. Sa pagkakataong ito, lubos na nagulat si Terence. May iba pa ba? Sino ang taong ito? Kailan siya dumating? Ito ba ang pagsubok niya sa Isla ng Ahas sa pagkakataong ito, o ito ba ang huling beses na nanatili siya rito? Kung ito na ang huling beses, talagang kamangha-mangha kung makakatagal siya ng ganito katagal. Pero kahit na nanggaling pa siya rito sa Isla ng Ahas, hindi iyon naging madali. Tutal, matagal na rin naman narito sina Terence at ang iba pa, at nauna narito ang taong ito bago sila. Lumapit si Terence sa pinanggagalingan ng tunog, gustong makita kung ano ang nangyayari, ngunit nang ang taong nasa labanan ay mapunta sa saklaw ng banal na pandaman ni Terence, hindi napigilan ni Terence ang paglaki ng kanyang mga mata. Tianyong, si Tianyong talaga yon. Anong ginagawa niya rito? Sa sumunod na sandali, tila may nahulaan si Terence. Sinabi ni Tianyong na pupunta siya sa ulo ng ahas para gumawa ng isang malaking bagay, ngunit dahil sa mataas na panganib, hindi niya isinama si Terence at ang iba pa, pinili niyang pumunta ng mag-isa. Ito kaya ang tinutukoy ni Tianyong. Ang layunin niya rin ay ang puso ng espiritual na prutas. At saka, na-teleport din siya rito. Pero nagtataka pa rin si Terence, nasa tugatog pa lang ng huling yugto ng pundasyon si Tianyong, paano niya hinarap ang mga gininto ang halimaw na ito. Hindi ito makatwiran. Nagawa ni Oliver na atakehin ang mga halimaw ng maramihan dahil isa siyang refiner. Ang kapangyarihan ng peel fire bomb ay maaaring gamitin laban sa mga kalaban na mas mataas ang antas, at alam na alam ito ni Terence. Gayunpaman, naiiba si Tianyong. Isang galaw lang ang ginamit niya, at iyon ay ang 1,000 talam na atake ng Thousand Needle. 5,455. Gayunpaman, sa maingat na pagmamasid ni Terence, may napansin siyang kakaiba. Ang pagputok ng 1,000 talam na ito ay naiiba sa martial arts na karaniwan niyang ginagamit. Sa pagkakataong ito, kahit na 1,000 talam din ito, ang target ng atake ay 1 punto. Sabay-sabay na tinutok ang lahat ng karayom, at isa iyon sa mga halimaw. Awo! Isang nakakapangilabot na tili ang narinig. Kahit ang halimaw na may makapal na balat at laman ay natusok. Kailangang malaman ng isa na ang lakas ni Tianyong ay hindi mahina sa simula pa lang, lalo na sa Thousand Blade Sect kung saan ang kanyang mga sparring partner ay nasa Golden Core stage man lang. Hindi naman nakakapagtaka na ang 1,000 flying needles ay tumago sa isang Golden Core monster. Gayunpaman, si Tianyong lamang ang makakagawa nito. Ang kakaiba kay Terence ay kahit epektibo ito, napaka-clumsy nito.
Kalahating araw lang ang kailangan niya para makapatay ng isa, at napakaraming halimaw sa paligid niya. Paano niya nagawang tumagal ng ganito katagal? Bakit hindi siya inatake ng ibang mga halimaw? Ang isa pang bagay na pinakakaiba kay Terence ay wala namang gaanong karaming halimaw sa paligid ni Tianyong, mas kaunti pa kaysa sa bilang ng mga halimaw sa paligid ni Oliver. Kailangang malaman ng isa na kaya pa ring umatake ng maramihan si Oliver, ngunit siya, si Tianyong, ay kayang umatake sa kanila isa-isa. Hindi ito kalakihan. Matapos mapagtanto ang problema, hindi nagmamadaling tumulong si Terence. Dahil nakaligtas ng matagal si Tianyong, natural lang na mayroon siyang sariling paraan ng pamumuhay. Gusto ni Terence na makita kung paano niya ito gagawin. Dahil ba sa kakaunti lang ang mga halimaw dito, o may iba pang hindi kilalang sikreto? Sa sumunod na sandali, may nakita pang mas kakaiba si Terence. Nanginig ang kamay ni Tianyong, at ang kanyang natatanging laso ay sumayaw sa hangin. Agad na tumuwid ang laso kasabay ng isang malakas na tunog, na sinundan ng isa pang nakakabinging tunog ng hangin na pumutok sa tainga, na parang matalas na palaso patungo sa halimaw. Nakabalot ang halimaw sa laso ng seda. Ginamit muli ni Tianyong ang kanyang kamay upang kumawit at humila, at ang halimaw ay nahulog sa kanyang mga kamay. Ang serye ng mga galaw na ito ay ginawa ng sabay-sabay, umaagos na parang tubig, na parang maraming beses na niya itong pinag-aralan. Habang iniisip ni Terence kung ano ang layunin ni Tianyong sa paggawa nito, iniabot niya ang kanyang kamay at pilit na ipinasok at hinaila ang sugat ng halimaw. Ang balat ng halimaw ay tuluyang napunit na nagpapakita ng laman sa loob. Hindi naman siguro iniisip ng lalaking ito na kainin ng buhay ang halimaw, di ba? Tiningnan ni Terence si Tianyong nang may interes. Pagkatapos noon, hindi kinain ni Tianyong ang halimaw. Sa halip, ginamit niya ang kanyang kamay upang maghukay ng kung ano mula sa katawan ng halimaw. Mabilis na lumitaw sa kanyang kamay ang isang maliit na pulang supot na gawa sa katad na tila isang espiritual na prutas. Ang bagay na ito ay katulad ng panloob na kaibuturan ng isang spirit beast, maliban sa matigas ang panloob na kaibuturan nito, habang ang bagay na nasa mga kamay ni Tianyong ay malambot at nababanat. Makikita ito sa bakas ng kamay sa maliit na bag na katad ng hawakan niya ito. Matapos makuha ang panloob na core, casual na itinapon ni Tianyong ang bangkay ng halimaw. Pagkatapos, walang anumang pagkaantala, bigla niyang itinapon ang panloob na core patungo sa grupo ng mga halimaw gamit ang kabilang kamay niya. Lumipad palabas ang panloob na core mula sa mga kamay ni Tianyong. Gamit ang lakas ng 1,000 espada, madaling inihagis ni Tianyong ang panloob na core. Kasabay ng isang malakas na, boom, tinamaan ng panloob na core ang isa sa mga halimaw, na nagdulot ng isang malakas na pagsabog. Siyempre, hindi naman malaking bagay ang pagsabog na ito. Ang mahalaga ay napunit ang balat at laman ng halimaw na nabugbog, na nagpapakita ng maliit na panloob na kaibuturan sa loob ng katawan nito. Sumabog din agad ang panloob na kaibuturan pagkatapos. Bilang resulta, ang mga halimaw sa himpapawid ay parang sunod-sunod na pagsabog. Nagpatuloy ang mga tunog ng pagsabog, at sa maikling panahon, lahat sila ay sumabog. Halos lumuwa ang mga mata ni Terence sa kanilang mga butas. Anong nangyayari? Kanina, nang tanggalin ni Tianyong ang inner core ng halimaw at gamitin ito bilang sandata na parang bomba, labis na nagulat si Terence. At ngayon, nagkaroon pa ng sunod-sunod na reaksyon. Sa wakas ay naunawaan na ni Terence kung bakit nagawa ni Tianyong na magtagal sa lugar na ito. Mayroon siyang espesyal na kasanayan. Ngunit paano niya natuklasan ang paraang ito? Walang sino man ang mag-iisip nito, kahit si Terence. Hindi niya naisip na kunin ang kaibuturan ng halimaw. Hindi masyadong kaakit-akit para kay Terence ang panloob na kaibuturan ng isang gininto ang halimaw. Matapos talunin ni Tianyong ang lahat ng mga halimaw, huminga siya ng malalim at umupo nang nakakross ang mga paa sa timangan ng kataas-taasang ahas upang ayusin ang kanyang paghinga. Mabilis niyang nabawi ang kanyang pisikal na lakas at tunay na chi, at tila naghahanda siya para sa susunod na alon ng mga pag-atake ng mga halimaw. Naunawaan ni Terence ang sitwasyon at hindi na nagtagal pa. Nagsimula siyang lumipad patungo sa direksyon ni Tianyong. Sino yan?
Nagulat si Tianyong at tumingin siya sa direksyon kung saan nanggaling si Terence nang may takot na ekspresyon. Sa kasamaang palad, wala siyang makitang kahit ano sa saklaw na ito, at ang tanging naramdaman niya ay may paparating na tao o spirit beast. Tutal, napakalaki ng pagkakaiba ng kanyang banal na sentido at ng kay Terence. Ngunit ang hindi maintindihan ni Tianyong ay halos nahulaan na niya ang oras sa pagitan ng paglitaw ng mga halimaw na ito, kaya naman kalmado siya. Hindi niya inakalang may mangyayaring ganoon na lang. Ako ito. Hindi sinubukang takutin ni Terence si Tianyong at direktang sinabi. Kuya Linford. Nanginig ang buong katawan ni Tianyong habang nakatingin sa dilim ng hindi makapaniwala. Akala pa niya ay nag-hallucinate lang siya matapos makipaglaban sa mga halimaw ng napakatagal. Napakahusay mo sa pakikitungo sa mga halimaw. Paano mo nalaman? Lumulutang ang figure ni Terence, at nang lumapag siya sa kaliskis ng Supreme Snake at naging matatag, saka lamang nakumpirma ni Tianyong na ang taong nasa harap niya ay si Terence talaga. Kuya Linford, ikaw. Nagulat siya kung paano napunta rito si Terence, kung paano niya ito nahanap, at higit sa lahat, kung paano ito gumalaw. Mahabang kwento, kaya paikliin natin. Dahil dyan, nagbigay si Terence ng maikling salaysay tungkol sa nangyari pagkatapos niyang humiwalay kay Tianyong. Siyempre, hindi niya binanggit ang maraming detalye, tulad ng traidor na si Jingze. Sinabi lang niya na gusto siyang gantihan ni Tudor sa pamamagitan ng pagdadala sa kanya sa lugar na ito upang mahanap ang puso ng banal na bunga ng pandama. Tulad ng inaasahan. Hindi napigilan ni Tianyong ang mapait na marinig ang mga salita ni Terence, ang puso ng Divine Sense Fruit ay isang kasinungalingan. Maraming tao ang nakakita nito, ngunit wala pang nakakaalam nito. Kung gayon, isa akong multo. Nakangiting sabi ni Terence. Ano? Natigilan si Tianyong, hindi niya lubos na naintindihan ang sinasabi ni Terence. Ngunit bigla niyang naalala na lumutang si Terence, at nanginig ang buong katawan niya. Bagamat hindi takot sa mga multo ang mga practitioner, at ang mga multo ay mga sinaunang espiritu, medyo hindi pa rin siya komportable, Kuya Linford, ikaw. Wala lang yan. Nakuha ko lang ang puso ng prutas ng kamalayang espiritual. Sabi ni Terence habang kinukuha ang puso ng prutas na espiritual na nakuha niya mula sa altar. Hindi ba't sinabi mong walang makakakuha niyan? Kung gayon, multo ako. 5,456. Ahem. Labis na nagulat si Tianyong kay Terence. Tinitigan niya ang puso ng prutas na nasa kamay ni Terence, na para bang gusto niyang makita kung ano ito. Sa kanyang palagay, ang bagay na ito ay isa lamang pang-akit. Sa pamamagitan ng altar kung saan naroon ang puso ng prutas, maaaring makapasok ang isang tao sa espasyong ito. Itinago ni Terence ang puso ng prutas dahil may paparating na naman na gulo. May narinig na tunog ng "Ewo" mula sa malayo, halata na may paparating na sunod-sunod na halimaw. Agad na bumalik ang seryosong ekspresyon ni Tianyong. Hawak niya ang laso na seda at isang dakot ng flying needle sa kanyang palad. Hindi mo na kailangang dumaan sa ganong karaming problema, sabi ni Terence habang umiiling. Habang nagtataka si Tianyong kung ano ang nangyayari, naghagis si Terence ng isang Pilfire Energy Bomb. Kasabay ng isang malakas na pagsabog, lahat ng mga halimaw na lumilipad patungo sa kanya ay nahulog sa walang hanggang kadiliman. Sa pagkakataong ito, tiningnan ni Terence ng mas malapitan. Napakalakas ng kanyang bomba, kaya kaya niyang pasabugin ang isang grupo ng mga halimaw ng sabay-sabay, ngunit gustong makita ni Terence kung dahil ba ito sa pagsabog ng isang halimaw na nagpasiklab sa iba pang mga halimaw. Gayunpaman, nabigo si Terence sa resulta. Sa pagkakataong ito, malinaw niyang nakita na ang mga halimaw ay napatay ng kanyang alchemy energy bomb, hindi ng pagsabog na pinagsama-sama. Kakaiba talaga ito. Ang paggamit ng sariling inner core ng halimaw para bombahin ay maaaring lumikha ng chain effect, ngunit ang paggamit ng Pilfire at True Chi Bomb ay papatay lamang sa mga karagdagang halimaw. Sa itsura nito, mas komplikado pa ang Tianyong na ito. Tiningnan siya ni Terence nang may paghanga, ngunit mas hinangaan pa ni Tianyong si Terence, halos magpatira pa sa harap niya. Kuya Linford, paano mo nagawa yun? Napuno ng gulat ang mukha ni Tianyong.
Nahihirapan siyang isipin na kayang lipulin ni Terence ang isang grupo ng mga halimaw sa isang galaw lang. Mas madali pa ito kaysa sa kanya. Noong una, labis siyang ipinagmamalaki ang kanyang sarili, iniisip na alam na niya ang huling hakbang para patayin ang isang grupo ng mga halimaw. Gayunpaman, sa sandaling ito, alam niya na ang agwat sa pagitan niya at ng malalakas ay hindi malalampasan. Kayang durugin ng lakas ang lahat. Sa harap ng ganap na lakas, walang silbi ang lahat ng karunungan. Ano sa tingin mo? Hindi alam ni Terence kung paano ipapaliwanag ang sitwasyon. Hey! Alam na ni Tian yung kung gaano kalakas si Terence, nakita na niya iyon sa kompetisyon pagkatapos ng pagsusulit. Siya nga pala, pumunta ka ba rito para lang hanapin ako? Hindi naman. Hinanap ko lang ang labasan, pero hindi ko nakita. Natagpuan kita. Tama, sabi mo may pupuntahan ka, sabi ni Terence, ito ba ang malaking halimaw? May silbi ba ito sa iyo? Hindi nakakagulat na maguluhan si Terence. Tutal, hindi niya maisip kung paano nakatulong ang paraan ng pakikipaglaban ni Tian yung para mapalakas ang kanyang lakas. Sa palagay ni Terence, lahat ng ito ay batay sa kasanayan, ngunit wala itong kinalaman sa paglampas sa kanyang sariling mga limitasyon. Parang sa isang laro, kung saan aasa ka sa iyong mga kasanayan para patuloy na atakihin ang maliliit na halimaw, ngunit ang mga experience points ay hindi naman talaga kalakihan. Walang silbi, pero wala nang ibang paraan. Bumantong hininga si Tianyong. Gamit ang lakas ko, hindi ko kayang patayin ang mga halimaw na ito sa napakabilis na bilis. Ito na ang limitasyon ng bilis ko. Kung gayon, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Terence, nalilitong tanong. Natural lang, naghahanap ako ng isang maalamat na bagay. Walang itinago si Tianyong. Dinala niya rito si Terence para suklian ang kanyang kabaitan, at ang dahilan kung bakit hindi niya hinayaan si Terence na sumunod sa kanya ay dahil masyadong mapanganib ang lugar na ito. Hindi naman sa ayaw niyang sabihin sa kanya, pero limitado ang aking bilis ng paggalaw. Kinakalkilo ko na sa aking bilis, pagkatapos mapatay ang huling bug zone ng mga halimaw, wala na akong gaanong matitira pang tibay. Magpapahinga ako sandali at babalik sa aking tugatog na kondisyon. Pagkatapos mapatay ang isa pang bug zone ng mga halimaw, magkakaroon pa ako ng kaunting tibay. Gagamitin ko ang natitirang tibay na ito para bumilis ng maikling distansya at pagkatapos ay gumaling. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako makakabalik sa aking tugatog na kondisyon. Pagkatapos mapatay ang mga halimaw, wala na akong anumang dagdag na tibay. Kailangan kong magpahinga at bumalik sa aking tugatog na kondisyon. Anong ibig mong sabihin? Hindi maintindihan ni Terence, kaya mo pa ring gumalaw. Paano ka gagalaw? Kuya Linford, hindi mo ba alam? Natigilan din si Tian habang nakatingin kay Terence ng may paghihinala, syempre para kontrolin ang kaliskis ng kataas-taasang ahas sa ilalim ng aking mga paa. Gayunpaman, ito ay lubhang mahirap sa pisikal na aspeto, kaya kaunti lang ang aking maigalaw. Nagsisimula na akong magsisi na pumunta rito, dahil malamang ay pagod na ako pagdating ko sa aking destinasyon. Ito. Ang mga kaliskis ng kataas-taasang ahas ay maaaring igalaw. Gulat na tumingin si Terence sa kanyang mga paa, ito ang unang pagkakataon na nakarinig siya ng ganito. Natural lang. Tumangaw si Tianyong na parang walang sinasabi. Paano ko ito ililipat? Mabilis na tanong ni Terence. Kung talagang maililipat ito, sapat na iyon para lumapit sina Janfeng at Tudor. Gamitin mo ang iyong banal na pandama. Kapatid na Linford, hindi mo ba alam? Tanong ni Tianyong. Paano ko malalaman? Ito ang unang beses ko rito, at ito rin ang unang beses kong makita kung paano mo nilalabanan ang mga halimaw. Hindi alam ni Terence kung dapat ba siyang tumawa o umiyak. Hindi nakakapagtaka. Naalala ko lang na ako pala ang nagdala sa iyo rito. Tumangaw si Tianyong nang mapagtanto at nagpaliwanag, ang kaliskis ng kataas-taasang ahas sa ilalim ng aking mga paa ay isang lumulutang na damong dagat na maaaring kontrolin ng espiritual na pandama. Katulad ito ng maalamat na espadang Kinesis Flight, ngunit hindi ito lubos na pareho. Medyo mahina lang ang pandama ng aking banal na pandama, kaya hindi ako makalayo. Ipakita mo sa akin, biglang sabi ni Terence. Sige.
Pinaikit ni Tianyong ang kanyang mga mata ng walang pag-aalinlangan at sinimulang gamitin ang kanyang banal na sentido upang kontrolin ang Supreme Snake Scale sa ilalim ng kanyang mga paa. Maingat na tiningnan ni Terence si Tianyong at ginamit ang kanyang banal na pandama upang damhin ang kaliskis sa ilalim ng kanyang mga paa. Tila hindi gumagalaw ang kaliskis, ngunit nararamdaman ito ni Terence gamit ang kanyang banal na pandama. Talagang gumagalaw ito. Kahit napakabagal ng paggalaw nito, talagang gumagalaw ito. Sige, pwede ka nang tumigil, sabi ni Terence pagkatapos mag-isip. Huminga ng malalim si Tianyong at pinunasan ang pawis sa kanyang noo. Halata na napagod siya sa lahat ng ito. Gayunpaman, nang malapit nang umupo si Tianyong nang nakakross ang mga paa upang magpagaling, muntik na siyang matisod at mahulog sa kalaliman. Iyon ay dahil gumalaw ang mga kaliskis ng kataas-taasang ahas sa ilalim niya, at ang mga ito ay sumusulong sa napakabilis na bilis. Ang malakas na tunog ng hangin ay umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga, ikinalat ang buhok ni Tianyong sa lahat ng dako. Kahit na isa siyang tagapagtayo ng pundasyon, natatakot pa rin siya. Nang bumalik siya sa kanyang katinoan, sumigaw siya sa gulat, "Kuya Linford, ikaw ba ang kumokontrol nito?" Siyempre, malinaw din sa puso ni Tianyong na walang iba kundi si Terence. Oo. Sagot ni Terence at itinigil ang timangan, napagtanto niya madali lang pala itong kontrolin. Isang beses pa lang niya itong kailangang matutunan at pamilyar na siya rito. 5,457. Gayunpaman, ito ay dahil na rin sa makapangyarihang espiritual na pandama ni Terence, walang ibang tao ang magiging ganito kabilis. Diyos ko, kung magpapatuloy tayo sa ganitong bilis, malamang ay makakarating din tayo sa ating destinasyon. Agad na natuwa si Tianyong. Kuya Linford, huwag kang mag-alala. Sa'yo pa rin ang gamit na yan. Ilabas mo na lang ako. Sawa na ako sa sumpang lugar na ito. Nakakabagot talagang harapin ang mga halimaw na ito buong araw. Saan pupunta? Tumanggaw si Terence. Si Tianyong ay isang mabuting kaibigan. Hindi siya kailanman nagkaroon ng anumang kasakiman, at lubos na humanga si Terence. Sa katunayan, si Tianyong ay naiiba kay Woking. Mas natatakot si Woking, at siya ay nakababatang kapatid nito. At iba siya kay Tudor. Bagamat iniligtas din ni Terence si Tudor at nais niyang suklian ang pabor, magpipigil pa rin siya at ipapakita lamang ang kanyang tunay na kakayahan sa huli. Sa kabilang banda, hindi ganoon si Tianyong. Nasa direksyon na sana ako papunta. Patuloy ka lang sa paglipad. Sabi ni Tianyong. Sa totoo lang, matagal na niyang natagpuan ang tamang direksyon, pero masyado lang siyang mabagal. Sige, sabi niya. Nag-isip sandali si Terence. Kaya pa rin ni Woking na kumapit, kaya hindi na niya kailangang magmadaling bumalik. Tutal, kahit bumalik pa siya, hindi niya makontrol ang dalawang Supreme Snake Scales ng sabay. Lalamunan nito ng sobra ang kanyang divine sense at spiritual power, at hindi lang iyon doble sa kanyang divine sense. Para itong isang taong gumagawa ng dalawang bagay. Maaaring abutin ng 2 oras para matapos ang isa at pagkatapos ay ang isa pa, ngunit kung gagawin niya ang dalawang bagay ng sabay, maaaring hindi ito abutin ng 2 oras. Maaari pa nga siyang magkamali. Siyempre, pwede ring ipatong-patong ni Terence ang mga taong ito sa isa't isa sa ibabaw ng isa, pero medyo magiging abala iyon. Hindi rin niya alam kung may iba pang panganib sa destinasyong binanggit ni Tianyong. Kung mayroon man, abala na para kay Terence na alagaan si Tianyong ng mag-isa, at ang pagsasama ng dalawa pa ay lalo lamang magpapulala sa kanyang problema. Pagkatapos, sa pagkagulat ni Tianyong, ang timangan ay lumipad ng napakabilis. Malawak ang espasyo, at naramdaman ni Terence kung may anumang balakid sa unahan, kaya walang panganib. Gayunpaman, lumipad silang dalawa ng halos kalahating oras bago nagulat si Terence, "Tianyo, mali ba ang naalala mo? Hindi mababa ang bilis natin." Sa mga salita ng sekular na mundo, nasa 200 hanggang 300 kilometro kada oras. Malapit na tayo sa oras para sa high-speed rail. Bakit hindi pa sila dumarating? Kahit na ito ay isang 4-dimensional space, hindi magtatagal para mahanap ni Terence si Tianyong mula sa dating kinaroroonan niya. Isa pa, hindi naman ganoon kabagal makahanap ng kahit sino. Dapat ba oras na?
Tinansya rin ni Tianyong ang distansya at kumunat ang noo. Hindi pa siya nakapunta rito noon, at narinig lang niya ito mula sa iba. Kung gayon, tingnan natin. Tumango si Terence at nagpatuloy sa paglipad ng napakabilis. Biglang huminto si Terence. Muntik nang matamba si Tianyong dahil sa biglaang preno, ngunit sa kabutihang palad ay isa siyang practitioner at nagawa niya makatayo ng maayos. Kuya Linford, ano ka ba? May tao sa harap. Mahinang sabi ni Terence. May tao ba riyan? Nagulat si Tianyong at napabuntong hininga, paano nangyari iyon? Kahit na may mga tao, hindi sila makakalipad ng ganito kalayo. Bukod dito, sigurado si Tianyong na isa siya sa mga unang taong nakarating sa ulo ng ahas sa pagsubok na ito sa isla ng ahas. Paano nangyaring may isang taong nauna nang nakapasok sa kanya? Sinabi mo na dati na hindi ito ang unang pagsubok sa Supreme Snake Island, kaya malamang na dito na lang naiwan ang huling pagsubok. Hindi na ikinagulat ni Terence, mas malakas ang lakas ng taong ito kaysa sa iyo. Kung gayon, paano siya maihahambing sa iyo, kapatid na Linford? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Tianyong nang dali-dali siyang magtanong. Mas mataas pa sa akin, mahinang sabi ni Terence. Nang marinig ito ni Tianyong, agad siyang nagulat. Napuno ng hindi makapaniwalang ekspresyon ang kanyang mukha, at hindi siya makapagsalita. Nasa yugto pa lang ako ng pagtatayo ng pundasyon, syempre mas mataas pa ito kaysa sa akin. Pero ang iyong pandama sa espiritu ay hindi kasing lakas ng sa akin, nakangiting sabi ni Terence. Sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban, ang pangunahing gawain ay ang spirit sense, at dito, ang spirit sense ang pangunahing trabaho ng isang practitioner. Biglang lumakas ang lakas ni Terence matapos itong mapagtanto. Kuya Linford, tinakot mo ako ng husto. Agad na nakahinga ng maluwag si Tianyong. Akala ko mas mataas pa siya sa iyo. Anong klaseng eksperto kaya siya? Sa paningin ni Tianyong, si Terence ay isang alamat na hindi matatalo. Hindi niya alam kung gaano kalakas si Terence, ngunit alam niyang si Terence ay tiyak na mas malakas kaysa sa mga normal na foundation o kahit na mga golden core stage cultivator. Sino yan? Anong problema? Tanong ng lalaki, nang maramdaman ang paglapit ni Terence dala ang timangan. Senior, dumaan lang po kami, at wala kaming masamang intensyon. Narinig ni Tianyong na ang taong ito ay puno ng sigla. Bagamat hindi niya ipinakita ang kanyang lakas, malinaw na hindi siya isang mahina. Agad siyang sumagot ng may paggalang. Dumadaan. Halatang hindi naniwala ang lalaki. Sinuyod siya ng kanyang matatalim na mata. Bagamat hindi siya makakita ng malinaw, hindi nito nahadlangan ang kanyang matalas na aura. Nandito ka, at maaari mong paganahin ang mga kaliskis ng kataas-taasang ahas. Dumadaan ka lang ba? Hindi ka nandito para sa kayamanan. Ito. Hindi inaasahan ni Tianyong na magiging ganito kaprangka ang kabilang panig. Kahit na nandito silang lahat para sa kayamanan, medyo hindi pa rin siya komportable sa katotohanang nasabi nila ito ng malakas. Bata, hindi ko inaasahan na may itinatago ka pa rin pala. Dahil nandito ka na, hindi mo na kailangang magtago ng kahit ano. Pero ang matandang amo na ito ay talagang mausisa, paano ka napunta rito, isang simpleng tagapagtanggol ng pundasyon. Mayroon ka bang mga sikretong pamamaraan para ma-activate ang mga kaliskis ng Supreme Snake? Kakaiba ang lalaki, ngunit hindi niya makita o maramdaman ang presensya ni Terence, hindi siya magiging ganoon kakakaiba kung hindi. At nang kinakabahan si Tianyong, hindi niya namamalayang nailabas niya ang kanyang lakas, kaya mauunawaan na nakita siya ng taong ito sa kanyang mga kilos. Ako. Hindi na alam ni Tianyong ang sasabihin. Hindi niya maiwasang lumingon kay Terence, gustong marinig ang sasabihin nito. Gayunpaman, ang katahimikan ni Tianyong ay nagpaisip sa taong iyon na natatakot siya. Agad siyang tumawa ng malamig at sinabing, Brat, wala akong pakialam kung paano ka napunta rito, ngunit dahil nakatagpo mo na ang matandang Panginoon na ito, hindi magiging madali para sa iyo ang pagtakas. Sabihin mo sa akin kung paano mo mabilis na na-activate ang kaliskis ng kataas-taasang ahas, o huwag mong sisihin ang matandang Panginoon na ito sa pagiging walang pakundangan. Natigilan si Tianyong nang marinig niya ito. Hindi niya inaasahan na ang taong ito ay magiging ganito ka-overpriced, na magiging ganito kabastos dahil lang sa isang maliit na hindi pagkakasundo.
At kahit na sabihin mo, hindi mo masasabi sa akin, lalo na ang katotohanang hindi mo alam kung paano ito mabilis na paganahin. Likas itong pinapagana ng banal na sentido. Biglang nagsalita si Terence, habang bumaantong hininga. Sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban, ang mga matatanda at may karanasang tao ay pawang makatotohanan, at hindi niya alam kung dahil ba ito sa kapaligiran dito o ano, ngunit iba ito sa Sky Class Island. Sino ang nandyan? Nagulat ang lalaki. 5,458. Hindi niya inaasahan na may iba pa palang tao sa tabi ni Tianyong, ngunit hindi niya ito napansin. Natural lang, ang taong tinatanong mo. Bahagyang ngumiti si Terence, sigurado akong marunong kang gumamit ng iyong spirit sense. Nako, sabihin mo sa akin kung ano ang alam mo tungkol sa kayamanan. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Kumunat ang noo ng matanda. Nasabi na niya ito dati, at binago ni Terence ang ilang salita at ibinalik ito sa kanya. Galit siya. Pero hindi niya matukoy ang lakas ni Terence ngayon. Hindi niya maramdaman ang presensya ni Terence dati, at ngayong nagsalita na si Terence, hindi pa rin niya maramdaman ang lakas ni Terence. Ano nga ba ang lakas ng taong ito? Mayroon ba siyang espesyal na kakayahang magtago, o kasing lakas ba niya ito? Kung ang una ang siyang nauna, pakiramdam niya ay posible ito, ngunit kung ang huli ang siyang nauna, hindi ito masyadong makatotohanan. Isa siyang eksperto sa orihinal na antas, at nasa tugatog siya ng orihinal na antas. Halos wala siyang talo sa maliit na Jiangho noong sinaunang panahon, at walang sino man ang makakalampas sa kanya. Isa pa, tinawag ni Terence ang sarili niyang binata, dati, ibig sabihin nito ay hindi naman ganoon katanda ang taong ito. Kahit na medyo mas bata ang boses at hitsura niya, maraming practitioner ang mahigit 100 taong gulang na, at tatawagin nila ang kanilang sarili na matanda, sa halip na binata. Ang pinakamahalaga ay ang tono ni Tianyong nang sumagot siya ay puno ng takot at pangamba. Hindi mahirap sabihin na wala silang mga eksperto sa kanilang panig. Kung mayroon silang eksperto bilang suporta, magsasalita kaya si Tianyong sa ganoong tono. Sa pag-iisip nito, nanatiling kalmado ang lalaki at walang pakialam na sinabi, "Brata, huwag mong subukang lokohin ang matandang ito. Sa tingin mo ba lumaki ako sa lugar na ito dahil natatakot ako? Maaari ko na ring sabihin sa iyo na sa paglipas ng mga taon, ang matandang Panginoon na ito ay nakatagpo rin ng ilang mga taong nauna sa atin at gustong pagnasaan ang kayamanan, ngunit alam mo ba kung ano ang kanilang mga resulta?" Ayokong malaman, nagkibit-balikat si Terence at walang pakialam na sinabi, "Dahil naabutan mo kami, tiyak na hindi kasing lakas ng sa iyo ang aming lakas. Nasa likod mo kami, kaya tiyak na mas malakas kami kaysa sa iyo." Oh ha. Ito ang pinaka-nakakatawang biro na narinig ko. Alam mo ba kung gaano ako kalakas? Biglang humagalpak ng tawa ang lalaki. Alam ko na, ang galing ng bagong kaluluwa, di ba? Casual na sabi ni Terence. Hindi ba't isa lang itong peak nascent soul? Alam mo ba na ang lakas ko ay nasa tuktok ng sinaunang mundo ng martial arts? Walang makakatalo sa akin. Alam mo ba ang pangalan ng matandang lalaking ito noon? Tila natuwa ang lalaki sa walang pakialam na tono ni Terence. Hindi ko alam. Sabihin mo sa akin kung ganoon. Kung ayaw makakuha ng karagdagang impormasyon ni Terence tungkol sa kayamanan, hindi niya ito kakausapin. Kahit wala itong ginawa sa kanya, papansinin niya lang ito. Siyempre, ito rin ay dahil walang alam si Tianyong. Hindi alam kung aling alamat ang nabasa ng lalaking ito tungkol sa kayamanang ito at hinanap ito, ngunit wala na siyang alam na iba pang kapakipakinabang. Noon, ang matandang lalaking ito ay kilala bilang walang talo noong sinaunang panahon. Sinabi mismo ng taong iyon ang sarili niyang pangalan. Hindi inisip ni Terence na espesyal iyon, pero naisip niya si Bubay. At si Baron. Ano? Isa kang Invincible Primordial Senior. Pumunta ka ba talaga rito? Nanlaki ang mga mata ni Tianyong habang sumisigaw siya sa gulat at hindi makapaniwala. Mukhang narinig mo na ang tungkol sa matandang ito, pero malayong-malayo ang isa pa. Masyado siyang nasiyahan sa kanyang sarili. Tuwang-tuwa si Invincible Ancient sa reaksyon ni Tianyong.
Kahit na hindi siya lumitaw sa maliit na mundo ng sinaunang panahon ng mahigit 100 taon, tila marami pa ring taong nakakaalam ng kanyang pangalan. Tama iyan, Senior. Kung iisipin mo, disipulo talaga ako ng disipulo mo. Sa sobrang tuwa ni Tianyong ay nanginginig na ang buong katawan niya. Hindi alam ni Terence kung ano ang nangyayari, anong klaseng kamag-anak ang sinusubukan ng lalaking ito. Ang matandang ito ba ang kanyang Grandmaster? Hindi si Tianyong ang tipo ng tao na tatawag sa sinumang umiinom ng gatas na kanyang ina. Huwag mong subukang lumapit sa matandang ito. Ang matandang ito ay walang mahinang disipulo na katulad mo. Tila labis na minamaliit ni Invincible Primordial ang lakas ng entablado ng pagtatatag ng foundation ni Tianyong. Para pumunta rito para lumahok sa pagsubok ng may ganitong lakas, dapat bang sabihin ng matandang ito na isa kang walang takot na binata, o isang hanggal na hindi alam ang kahihinatnan? Ito. Hindi makapagsalita si Tianyong, at namula ang kanyang mukha. Ngunit sa oras na ito, nagbago ang sitwasyon. Isang grupo ng mga halimaw ang mabilis na lumipad palapit, ngunit sa pagkakataong ito, umatake sila mula sa dalawang direksyon. Ang isa ay umaatake sa di matatawarang Teigo, at ang isa naman ay umaatake kay Terence. Swish! Isang kutsilyong panghagis na nakatali gamit ang pulang lubid ang lumitaw sa kamay ni Invincible Primordial. Nilipol nito ang isang halimaw sa paligid niya sa ere, at sa loob lamang ng ilang segundo, sumabog ang halimaw. Sa pamamagitan ng ilang pagsabog, ang mga halimaw na ito ay napire-piraso at nahulog sa kalaliman. Sa unang tingin, ang galaw na ito ay eksaktong kapareho ng pagsabog ng 1,000 espada ni Tianyong. Gayunpaman, sa mas malapitang pagsusuri, may ilang pagkakaiba, at ang kapangyarihan ay mas malaki rin ng maraming beses. Ang flying needles ni Tianyong ay nakapokus lamang sa pagpatay sa isa sa mga halimaw at hindi sa pagsira sa panloob na core ng tunay na air sac sa kanilang mga katawan. Gayunpaman, maaaring gamitin ng hindi matalong primordial na ito ang mga flying dagger na ito upang tumagos sa panloob na core at magdulot ng pagsabog ng kadena. Sa kabilang panig, kasabay nito ay kumilos si Tianyong. Ginamit niya ang parehong paraan gaya ng dati. Matapos mapatay ang isang halimaw, kinuha niya ang panloob na kaibuturan nito at pinasabog. Ha! Napasigaw si Invincible Primordial sa gulat at sa wakas ay tumingin sa mga mata ni Tianyong. Kahit hindi niya makita ang mukha nito, nararamdaman pa rin niya ang nangyari. Pagkaraan ng mahabang panahon, biglang nagsalita si Invincible Primordial, talaga bang taga Thousand Blade Sect ka? Tama, Lolo Ulo Mayor. Ako si Tianyong mula sekta ng Libong Talam. Tuwang-tuwa si Tianyong. Bago ito, iniisip pa rin niya kung paano kumbansihin ang walang talo na Primordial, ngunit ngayon, hindi na niya kailangang magsalita pa. Ang pagpapakita ng kanyang martial technique ay mas malakas kaysa sa anumang bagay. Nandito ka dahil nabasa mo ang talaan ng sekta, di ba? Ang boses ng walang talo na matanda ay hindi na kasing arrogant gaya ng dati, at kasing istrikto ito ng boses ng isang elder. Nakasilip ka ba? Senior Uncle Master, hindi ako sumilip. Isa akong pangunahing disipulo ng sekta at ng kuya. May karapatan akong suriin ang mga talaan ng mga sektang ito, mabilis na paliwanag ni Tianyong nang may lubos na paggalang. Wala kang sinasabing kalokohan. Biglang lumakas ng 8 beses ang boses ni Invincible Primordial, at malamig niyang sinabi, ikaw, isang walang kwentang disipulo ng Foundation Stage, ay talagang nang-ahas na tawagin ang iyong sarili na panganay na kapatid sa martial arts. Kailan pa naging senior brother ng Thousand Blade Sect ang isang walang kwentang tulad mo? Kung hindi mo sasabihin sa akin ang totoo, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Senior Lolo, huminahon ka naman. Ako talaga ang panganay na nakatatandang kapatid ng Thousand Blade Sect. Nagmamadaling paliwanag ni Tianyong, alam ko ang ultimate technique ng Thousand Blade Sect, ang Thousand Blades Burst. Ang ultimate technique na ito ay maaari lamang matutunan ng mga core disciples. 5,459. Kalokohan. Sa wakas ay isinumpa ng Invincible Primordial, tinatawag mo ba itong 1,000 talem? Sabay-sabay mong pinapaputok ang 1,000 karayom. Ang ganitong uri ng laro ng bata ay maituturing na ultimate technique ng 1,000 talem na sekta.
Biglang nawala ng sasabihin si Tianyong. Hindi niya alam ang sasabihin, at mapait na lang ang nagawa niyang sabihin. Senior Martial Grand Uncle, ito nga ang ultimate skill ng sect. 1,000 espada na sabay-sabay na pinapaputok, ang uri ng martial skill na gumagamit ng totoong throwing knife ay isa ng maalamat na pag-iral. Kalokohan. Ang ating Thousand Blade Sect ay isa sa 4 na pangunahing sekta. Paano tayo tumatanggi ng ganito kalaki? Galit na galit si Invincible Primordial. Huwag kang magsalita ng walang katuturan. Sabihin mo sa akin, palihim ka bang natuto ng isang galaw mula sa ating Thousand Blade Sect? Sinusubukan mo bang sir-on ang ating Thousand Blade Sect? Sa tingin ko kayo ang mga kaaway ng Thousand Blade Sect. Hindi. Lolo Guro, huwag po sanang magkamali ng intindi. Ako talaga ang pinakamatandang kapatid ng sekta ng Thousand Blades. Kung hindi kayo naniniwala sa akin. Ito ang aking token sa baywang. Pakitingnan po. Habang sinasabi niya ito, hindi nagatubili si Tianyong. Kumuha siya ng isang token mula sa kanyang baywang at inihagis ito kay Invincible Primordial. Sumanghel si Invincible Primordial at kinuha ang token. Tiningnan niya itong mabuti, ngunit nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha at napalitan ng hindi mapaniwala. Maya-maya, sinabi niya, ikaw ba talaga ang pinakamatandang kapatid ng Thousand Blade Sect? Paano ka naging mahina? Martial Grand Uncle, ang Thousand Blade Sect ngayon. Hindi na ang Thousand Blade Sect na kilala mo dati. Pagkatapos mong umalis, ang mga kalaban noon ay kumatok sa pinto natin at sinaktan ang Ancestral Master na si Kun Dao at pinatay ang pangalawang Master na si Long Jia. Pagkatapos noon, nagsimulang humina ang sect. Bumantong hininga si Tianyong at walang magawang sinabi. Anong sabi mo tungkol sa pagkakasugat kay Kun Dao? Ang disipulo ko, si Long Jia, ay pinatay. Agad na nagbago ang boses ni Invincible Primordial, nanginginig at galit. Sino yan? Sino ang may gawa nito? Isa itong eksperto mula sa sekta ng Chenkon. Pagkatapos mong umalis, ang immortal na duna ng sekta ng Chenkon ang nangibabaw sa Jiangho noong sinaunang panahon. Siya ay kalahating hakbang patungo sa tugatog ng huling bagong silang na Soul Realm Expert. Matapos niyang bigyan ng matinding dagok ang sekta ng Thousand Blades, naaga ng sekta ng Chenkon ang upuan ng isa sa 4 na pangunahing sekta at pinalitan kami. Sabi ni Tianyong nang may nasasaktang ekspresyon, mula noon, ang aming sekta ng Thousand Blades ay hindi na nakabangon. Karamihan sa mga disipulo ay umalis na, ang naiwan na lamang ay mga US core disciples. Tungkol naman sa kagalang-galang na dunan, ang kanyang lakas ay tumaas ng malaki sa mga sumunod na dekada. Siya ay kalahating hakbang na patungo sa pagkumpleto ng bagong silang na Soul Realm. Ano? Ang bilis talaga ng paglakas niya. Nagulat si Undefeable Taego. Tama iyan, Lolo Uluguro, ang kasalukuyang sekta ng Chenkon ay naging nangungunang sekta na sa maliit na Jiangho noong sinaunang panahon. Ito ay dahil ang sekta ng Chenkon ay nakapaglabas ng isa pang eksperto sa tugatog ng huling yugto ng Nascent Soul nitong mga nakaraang taon. Ang kanyang lakas ay mas mababa lamang kaysa sa immortal na dunan. Tapat na sabi ni Tianyong. AI. Huminga ng malalim si Invincible Primordial, na puno ng pag-aatubili at panghihinayang. Hindi niya inaasahan na ang Thousand Blade Sect, isa sa 4 na dakilang sect, ay magiging ganito kalungkot at kalunos-lunos sa loob lamang ng 100 taon. Hindi niya naisip ang lahat ng ito. Akala niya, kung kasama niya ang sekta, walang maglalakas loob na manggulo sa sekta ng Thousand Blades. Gayunpaman, minamaliit niya ang ambisyon ng mga sektang ito. Marahil, pagkatapos niyang umalis, ang kanyang kapangyarihan ay mananatili pa rin doon sa loob ng 10 o 20 taon, at walang sinuman ang maglalakas loob na lumapit at maghanap ng gulo sa kanya. Ngunit paano kung 30 o 50 taon? Wala na siya rito, kaya natural lamang na may mga taong maghahangad ng posisyon sa 4 na malalaking sekta. Ang sekta ng Chenkon ay isa sa mga pinakamahusay sa kanila, at mayroon silang sama ng loob laban sa sekta ng Libong Talam. Mauunawaan kung bakit gusto nilang palitan ang sekta ng Libong Talam. Lolo Maestro, huwag kang masyadong mag-alala. Sa ngayon, ang ating Thousand Blade Sect ay walang anumang problema.
Bagamat makapangyarihan ang Chenkun sect, tayo ay humihina na ngayon. Wala silang balak na patuloy na makipagtalo sa atin, bumaantong hininga si Tianyong. Sa totoo lang, ang tuluyang hindi pansinin ng kanyang kalaban ay ang pinaka-hindi matiis na bagay, ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. At ang layunin ni Tianyong ay buhayin muli ang sekta ng Libong Talam. Nais niyang umunlad ang sekta ng Libong Talam sa kanyang henerasyon at maging miyembro muli ng 10 maliliit na sekta at pamilya. Nais pa niya na maging isa ito sa 4 na dakilang sekta at pamilya. Bumalik tayo, bumalik tayo. Sa wakas ay nakapagdesisyon na ang Invincible Primordial. Hahanapin ko ang sekta ng Chenkun. Senior Lolo, hindi mo ba hahanapin ang kayamanan? Agad na nagulat si Tianyong. Kayamanan. Isa lamang itong ilusyonaryong alamat. Mahirap sabihin kung totoong umiiral ito o hindi. Umiling si Invincible Primordial. Nandito na ako ng mahigit 100 taon. Wala akong nakitang kahit isang palatandaan. Hindi napigilan ni Tianyong na tumahimik matapos marinig ito. Tama, malabo rin ang mga tala tungkol sa lugar na ito sa talaan ng sekta. Kung mayroon man o wala ang kayamanan dito ay hindi pa rin alam. Kung mayroon man, marahil ay matagal na itong natagpuan ng walang talo na sinaunang tao. Matapos ang napakatagal na panahon, wala pa rin siyang nahanap. Malamang ay wala nang silbi ang manatili pa rito. Sige, makikinig ako sa iyo, tiyuhin ng martial arts. Paano tayo makakalabas? Tanong ni Tianyong. Alam ko ang labasan. Sabi ng matandang si Invincible. Mabuti. Aalis na ba tayo? Kahit medyo nagulat si Tianyong, masunurin pa rin siyang sumagot. Sumama ka sa akin. Tumanggaw si Invincible Ancient. Kuya Linford, ano na ang dapat nating gawin ngayon? Sa sandaling ito lang biglang naalala ni Tianyong na nasa tabi pa rin niya si Terence, at mabis siyang nagtanong, medyo nahihiya. Maaari ka nang bumalik. Titingnan ko. Dahil nandito na siya, natural lang na ayaw umalis ni Terence ng ganoon kadali. Isa pa, naroon pa rin sina Woking at Tudor sa likuran. Hindi niya sila maaaring basta-basta iwan. Bata, hindi ka ba galing sa sekta ng Libong Talim? Hindi tanga si Invincible Tago, nakikita niya sa usapan na hindi galing si Terence sa sekta ng Libong Talim. Tutal, si Tianyong ang kuya, at lahat ng disipulo ng sekta ng Libong Talim ay makikinig sa kanya. Hindi na kailangang pag-usapan pa ito kay Terence. Hindi, Tianyo. Maaari ka munang bumalik. Hindi sinubukang itago ni Terence ang kahit ano. Bata, dahil marami ka nang narinig, huwag mo nang isipin pang umalis. Maganda naman ang pakikitungo ni Unbeatable Tago kay Tianyong pero ibang-iba ang usapan kay Terence. Para sa kanya, si Terence ay isang tagalabas na nakarinig na ng maraming tungkol sa pagbagsak ng Thousand Blade Sect, kaya hindi siya basta-basta makakaalis. Sa kabilang banda, hindi natinag si Terence, hindi sapat ang isang simpleng bagong silang na kaluluwa para makita siya nito. Siyempre, wala siyang gagawin kung wala ang proteksyon ni Tianyong pero wala siyang sinabi. Hindi mo kaya? Agad na nagulat si Tianyong, at dali-dali niyang sinabi, Tiyahang Lola, iniligtas ni Kuya Linford ang buhay ng iyong disipulo. Kung hindi dahil kay Kuya Linford noong paglilitis, malamang ay napatay na ako ni Jan Feng. Si Kuya Linford ang tumulong sa atin, kaya pumunta ako rito para suklian ka sa pamamagitan ng paghahanap ng kayamanan para sa iyo. Naiintindihan ko. Malamig na sanggal ni Invincible Primordial at tumigil sa paggalaw. 5,460. Malinaw na ang walang talong si Tago ay hindi isang taong hindi makatwiran. Minamaliit pa rin niya si Terence, ngunit malamig lamang ang kanyang sinabi sa pagkakataong ito. Isang maliit na sekta ng espada ng nyebe ang nangahas na kalabanan ka. Mukhang talagang bumagsak na ang sekta ng Libong Talam. Kailangan ko talagang bumalik at tingnan. Tungkol naman dito, gawin mo ang gusto mo. Dahil ang mga disipulo ng aking sekta ang nagsalita para sa iyo, hindi ka pahihirapan ng matandang ito. Kapag lumabas ka, huwag mong pag-usapan ang mga bagay tungkol sa aming sekta. Lolo Maestro, hindi ito sekreto. Alam ito ng lahat sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban.
Hindi alam ni Tian yung kung tatawa o iiyak habang ipinapaliwanag niya kay Terence, hindi magsasalita si Brother Linford kahit marinig niya ito. Isa pa, wala rin siyang sasabihin. Oo. Walang emosyong sagot ni Invincible Primordial, saka sinabi kay Tianyong, kung gayon, Tianyong, sumama ka sa akin. Kaibigan mo, bibigyan kita ng pahiwatig bago ako umalis. Sundan mo ang kasalukuyan kong posisyon at tumungo sa kanluran. Dapat doon matatagpuan ang kayamanan. Gayunpaman, hindi ko pa ito natatagpuan, at umikot-ikot na ako. Tara na. Pagkatapos sabihin iyon, nanginang ang kamay ni Invincible Primordial, at ang pulang lubad na dating nagtatali sa mga lumilipad na dagger ay biglang lumabas. Gayunpaman, wala nang lumilipad na dagger sa pagkakataong ito. Sa halip, ito ay humampas patungo sa kinaroroonan ni Tianyong. Natigilan si Tianyong noong una, at hindi niya namamalayang gusto niyang umiwas. Bagamat napagtanto niyang walang masamang intensyon si Invincible Primordial, tumigil siya. Pagkatapos, gamaan ang kanyang katawan, at siya ay binuhat ng pulang lubad. Sa sumunod na sandali, lumapag siya sa timangan ni Invincible Primordial. Hu! Alam ni Tianyong na mayroong malaking agwat sa pagitan ng kanyang martial arts at ng kanyang tiyuhin sa martial arts. Ang tunay na ataking Thousand Blades ay ang hindi matatalo noong sinaunang panahon, habang ang sa kanya ay isang pinasimpleng bersyon lamang. Kuya Linford, magkikita tayong muli. Magkikita tayong muli, mahinang sabi ni Terence habang tumatango. Kahit si Tianyong ay hindi alam kung paano makakalabas, kaya malamang ay hindi rin alam ni Terence. Gayunpaman, hindi nagtanong si Terence, at hindi rin ito binanggit ni Tianyong, kaya natural lamang na nagkunwari si Invincible Tago na hindi niya alam. Sa katunayan, medyo naiinis siya kay Terence. Pakiramdam niya ay napakamapagmataas ng binata na ito. Bagamat mayroon siyang ilang kasanayan, hindi siya nagpakita ng anumang respeto sa isang peak-nascent soul-old monster na tulad niya. Hindi siya maabala ni Invincible Tago. Matapos patatagin ni Tianyong ang sarili, sinimula ng Invincible Primordial na gamitin ang timangan at lumipad patungong timog kanluran. Natural lang na hindi makakalimutan ni Terence ang napakahalagang bagay na ito. Hindi ba alam ng Invincible Primordial kung paano hanapin ang sarili niya? Naghintay ng ilang sandali si Terence bago sumunod sa kanila sa timangan. Dahil sa banal na pandaman ni Terence, natural na mas malayo siya sa di matatalo na Primordial, kaya nararamdaman niya sila kahit mula sa malayo. Mula sa pananaw ng di matatalong Tago, hindi sila sinundan ni Terence. Sigurado siyang kakailanganin ni Terence na magsikap ng husto para mahanap ang labasan. Kahit na mayroon siyang espesyal na kakayahan na mabilis na kontrolin ang kaliskis ng ahas, mahina pa rin siyang junior, at limitado ang kanyang lakas. Kung bakit naman inisip ng walang talong si Tago na mahina si Terence, iyon ay dahil mahina si Tianyong. Nagsama-sama ang mga taong may kakaibang samahan. Kung talagang malakas si Terence, makakasama pa rin kaya niya si Tianyong. Gayunpaman, ito ay isang panig lamang na pag-iisip. Ang prinsipyo ni Terence sa pakikipagkaibigan ay ang karakter ang pinakamahalaga, pangalawa ang lakas. Ginamit ni Terence ang kanyang spirit sense para subaybayan sila ng halos isang oras, at nakita niya na ang Invincible Primordial at si Tianyong ay nakarating sa isang lugar na mukhang teleportation formation, at pagkatapos ay nawala. Pagkatapos ay tumalikod si Terence at nagmamadaling umalis, mabilis na nagtungo sa kayamanan. Nang walang anumang panghihimasok, napakabilis ni Terence. Hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa mga taong kasama niya sa paglalakbay dahil mayroon siyang Jade na magbabala sa kanya. Maaari niyang maiwasan ang mga hindi kilalang panganib anumang oras. Di nagtagal, bumalik si Terence